Magandang araw, bagong Pilipinas! At welcome muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Straight from Team PNP kung saan inilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Ako po ang inyong tagapagunday, Police Captain Cherry Vicente. Samahan niyo kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live dito sa Police News Network. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa leadership ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., binabati rin po namin ang Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Agustos Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Vina Guzman. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong episode, tampok natin ang kahangahangang kababaihan ng ating kapulisan. Mga tunay na lakas, husay at dedikasyon sa serbisyo ay walang pinipiling kasarian. Sa pagdiriwang ng Women's Month, makakasama natin ang ilan sa mga nakaka-inspire na babaeng pulis na patuloy na nagbibigay dangal sa uniforme sa iba't ibang larangan mula operasyon, pamumuno, hanggang sa media at communication. Unahin natin kilalanin si Police Captain Jonathan Alonso, ang Chief ng Tarlac Provincial Highway Patrol Team, Highway Patrol Group. Siya po ay isang Chief Operation and Chief PCR. Isa rin po siyang Lady Rider, Lady Shooter, at dating member ng SWAT ba? Naging member din. Naging member siya ng SWAT team at patunay na ang kanyang katapangan at kahandaan sa iba't ibang aspeto ng police operations. Ma'am, welcome po sa Straight from Team PNP Facebook Live. Maaari po ba muna kayong bumate sa ating, lalo na sa ating mga kababayan? Alam niyo po, mga minamahal na manonood, yung ating guest po ngayon ay hindi rin po iba sa akin. Siya po ay aking kababata, at nakita ko naman po kung paano siya nag-flourish bilang isang babae. So, from being, hindi lang siya tinatawag just a woman. Talagang nakita ko siya sa iba't ibang field of work sa PNP na masasabing nating non-traditional job. So, ma'am, ang aking classmate po, baka gusto mo na pong bumati sa ating mga kababayan sa Tarlac, sa kasamahan po ninyo sa unit at sa buong bansa. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko po ang aking mga kasamahan sa Provincial Highway Patrol Team na pinamumunuan ni Police Major Emerson Adabiles, sampo ng aking mga kasamahan sa probinsya ng Tarlac, and sa family ko na makakapanood po ng ating segment ngayon sa araw na ito. O ayan, ma'am, nabanggit ko na kanina yung mga pinagsamahan natin. Ngayon naman, dahil kakilala na kita, ma'am, kayo naman po ang magbahagi ng iyong journey sa pagiging isang pulis. Talagang ako mismo bilang isang kaibigan at kaklase, na inspired mo ako. Siyempre, we have also to inspire our viewers. Kaya naman po, ma'am, ano po yung inyong naging journey bilang isang babaeng pulis at paano kayo napunta dun sa larangan ng pagiging isang rider, pagiging isang shooter, at the same time, talagang, when we were young, talagang nag-ano silang prophylactic, umaakyat talaga sila sa bundok. So ma'am, ikwento po natin. So, yun na nga. Si Jono po ay isang simpleng bata na nangarap na tumulong sa komunidad. So, hindi niyo po natatanong, Ma'am Cherry, ang late father ko is a Philippine Army soldier. So, siya yung inspiration ko para mapunta sa pagiging public servant. Yes po. So, I passed my exams and trainings, then nakapasok po ako sa larangan ng PNP. Yes. So, yung journey ko po na yun is PO1 pa ang tawag sa amin, ma'am, Yes nun po. So, once na PO1 ka, napunta ka sa isang unit, hindi mo alam kung anong pupuntahan mo doon Kung operational ba or administrative ba. Yes po. So, nung dumating kami doon sa Tarlac Provincial Office,
prophylactic agad. Mga minor operation agad ang Yes po. na pinaranas sa amin, napuntahan namin. Yes. So, Anong particular unit, ma'am, sa Tarlac first PPO? PMFC. First PMFC, Yes, Police Mobile Force Company. Yes, na dating yun. tinatawag na Police Mobile Group. Yes, po. opo. Then, hindi lang babae ka. So, pinaranas din sa amin ng company commander namin na kailangan maranasan nyo rin yung mga minor operation na naman. So, nagstay kami doon ng almost 24 hours just to, na prophylactic lang, mga pagsubaybay doon sa area, Sa area. monitoring, patrolling, Yes. ayan. And since bundok yan, walang sasakyan. So, 24 hours na Naglalakad. tuloy-tuloy ang Tuloy-tuloy ang lakad. paglalakad namin nun. Kasi nga, prophylactic. So, paano kumakain? Paano pag may personal necessity? Bago naman kami umalis doon sa kampo, sa office, may mga baon kaming bigas, mga delata. Siyempre, babae, dapat hindi na yung mga toiletries natin. Yes. Na, pero prepared naman. At ready naman kami pagdating doon sa operation na binigay sa amin. Yes, yun yung nakakatuwa doon. Kasi kapag ang lalaki talaga, bit-bit yung gamit, talaga kami meron pa dalang sabon, Alcohol, alcohol, feminine wash. Feminine wash talagang Although ready. wala ka naman talagang mga CR doon dahil bundok nga yun, Bundok. doon na lang sa tabi-tabi. Yes. Ano pong natutunan natin, ma'am, sa pag-akyat natin sa mga kabundukan ng Tarlac that time? Ano yung naging realization ninyo? Ganito ba ang pagpupulis talaga? Or mas lalong tumaas ang level ng ninyo? Lalo kayo na-inspired na hindi lang pala ako pang-office, kaya ko din ginagawa ng mga kalalakihan. Mga ganun po ba? Yes, Ma'am Cherry. So, nung ipinaranas sa amin yun, so, naging mas matibay kami. So, pinaramas ng aming company commander na hindi lang panlalaki yung prophylactic. Pag-akyat sa bundok, paglakad sa mga bukid. So, kailangan din maranasan ng mga babae. So, nung pinaranas sa amin yun, so, na-realize namin na kaya namin pala. Yes. Hindi lang pang lalaki ang prophylactic patrolling. Yeah. Pwede rin siyang pang babae. So, Yes po. yun yung na-inspired sa amin, na-inculcate sa mind namin na hindi lang pala panlalaki, kaya rin ng mga kababaihan. Yes po. Nasa pagma-mindset Yes, lang siya. yes, ma'am. So after that PMG days, ma'am, kasi that time, din talaga, sila yung magkasama kami actually sa unit that time. Kaya lang yung mga special operations talaga na masasabi natin na ibibigay lang sa kalalakihan. That time, nagkakaroon talaga ng transition na ipinapantay ang trabaho ng kalalakihan sa kababaihan. After that PMG days, ma'am, saan po tayo napunta? Right after nung prophylactic patrol sa bundok, Ma'am Cherry, hindi pa ako nahinto doon. Yes, Naging member din ako ng mobile patrol team. Wow. So, nagche-checkpoint kami, patrolling sa gabi, patrolling ng 6 p.m. to 6 p.m. to 6 a.m. So, Oo. boundary ng Tarlac and Pampanga yung pinag-checkpoint namin, Ma'am Cherry. Yun, naalala ko nga, dala-dala mo motor, hindi ka pa lady rider Hindi that pa, time, hindi pa. nagmo-motor na talaga para makapagbigay ng serbisyo Yes, kasi kulang talaga ang ating kapulisan Yes, at ma'am. pinupunuan ng kababaihan that time. Yung experience niyo, ma'am, kumusta? Sinasabi natin sa regular operation Yes, natin yung pag-checkpoint, yung Motorcycle patrol. motorcycle patrol. But I believe dito mo nahon yung PCR talent mo kasi hindi mo kaharap lagi ang PNP. Yes. Taong bayan ang kaharap mo, community. Yes. How do you deal with them bilang isang babaeng pulis? Challenging din siya, ma'am, kasi once na nagpara ka, itatanong mo yung ORCR, documents ng mga papel mo. So, nagdi-deal ka na. Nakikipag-communicate ka na. So, natututo sila sa'yo at the same time, natututo ka rin sa kanila kung ano yung mga kailangan mong i-impart doon sa mga na nakakausap mong mga tao sa field. Yes. Kaya. And iilan lang yun sa mga sinasabi nating non-traditional job. Kasi Yes, kapag ma'am. nasa kalsada ka during our time, talagang usually lalaki ang nakikita. And that start talaga na first time makakita ng
babaeng police na ano po. Nagche-checkpoint tsaka Nagche-checkpoint. nagpapatrolling. And nakakatuwa, talagang motor talaga. Nakamotor talaga nakamotor kami. na Yes, ma'am. ano doon. And after that experience, ma'am, paano naman tayo napunta sa pagiging isang lady rider? Nauna ba yung pagiging lady rider o yung pagiging lady shooter? Mas po ba nauna, yun? ma'am, yung Ma'am Cherry, yung lady rider. Yes, So, po. nung nag-trained ako as rider, then, syempre, na-adapt mo na yung mga trained mo doon. So, i-deliver mo doon sa community. So, yung shooter, ano po yun constant practice po kasi yun Yes po. So, may mga nakakasama kaming mga lalaki na shooter din. Kala nila, hindi ka marunong. Magsasayang ka lang ng bala sa... Kasi babae ka. Kasi babae ka Hindi, talagang... Ginawan. Pursige ako talaga ako ng Ma'am Cherry. Nagpa-practice ako everyday sa range. Talagang aim, shoot, ganun ako. Then, later on naman, ma'am, talagang practice makes perfect talaga. Sumasali ako sa mga fan shoot, invitational shoot. Nakaka-gather naman po tayo ng mga trophies sa Yes, mga yung awards. Kaya doon po na-mold yung isip ko sa pagiging lady rider at the same time shooter, ma'am. Pero hindi pa na-assign nun sa iba't ibang field. Hindi pa, ma'am. Opo. PMG days pa din PMG siya. days pa rin So, po bali yun. ang PMG ang tinatawag natin na ang PMFC ngayon, siya ang nagpakita sa iyo ng iba't ibang opportunities sa PNP. Yes, ma'am. So, hindi lang siya paperwork. Nandiyan din yung trabaho natin as operation. Operation not in administrative work, but actual operations such as checkpoints. At the same time, yung training nga sa firing. Sa firing. And yung kailangan matuto kasi maging rider dahil nagmomotor na rin at that time. Yes. So after PMG, saan naman tayo? Marami kasing kwento talaga si Captain Alonso, naging VIP security Nag-VIP rin siya. security din po ako, Ma'am Cherry, Yes. sa late LTO chief na si Asek Torres. Yes po. Virgie Torres. So, siyempre, women empowerment pa rin, no? Yes po. Talagang that time po, talagang nangunguna ang ng mga kababaihan. So, right after po ng aking VIP with Asek Torres, nag-VIP rin ako, Ma'am Cherry, kay former Vice Governor Pearl Pacada. Yes po. And now, siya po ang board member ng First District, ma'am. Yes po. Kaya, So na-hone talaga ang iyong career bilang isang pulis at Yes, hindi ma'am. lang basta-basta na pulis kung hindi sumabak talaga sa actual operations. Yes, ma'am. Yun yung Kaya sabi ko, I am one of the inspired person na nabigyan ng inspirasyon ni Captain Alonso. Kasi before talaga, yung pakikisalamuha, siya talaga nagsabi na yung mga bosses natin, pag nakikipag-usap, inaayos. And talagang, kaya masasabi ko na nahon siya through police operation and kasama talaga ang PCR. Pagka sinabing operation ka, hindi lang operation, kung hindi nandoon talaga yung pakikipag-kapwa, yung sabi nga ng pakikisama, and nasa manner of speaking to win them. So, isa po yun sa mga magagandang naituro niya, hindi lang sa akin, kung hindi po sa mga juniors namin, and even yung hinawakan niyang mga FTO and FTO. So, ma'am, from PMG, saan po tayo napunta? Right after po ng PMG, yun ma'am, nag-PCR na ako, Ma'am Cherry. Yeah. Punta na ako sa S5, Yes. sa provincial office ng Tarlac. Yes. So, 3 years po ako doon. Ayan, community relation, yung mga, pagkakandak natin ng outreach program, Yes. pagkakandak natin. Nung mga panahon namin, Ma'am Cherry, meron pa yung police ko, teacher ko eh. Okay. Diba? Naging teacher So, ka din pala. Yes. So, hindi lang tayo police nun, Ma'am Cherry. Teacher din tayo doon sa schools, Yeah. sa community, sa mga false multipliers natin. Oh. Nagkakandak din tayo ng mga lectures dyan. Kaya doon din, isa rin po yun sa nag-mold sa pagiging PCR Yeah. So, personnel natin. from operation, naging PCR siya. CR. Ma'am, sa dami ng pinagdaanan ng mga operational duties, tasking, and assignments, ano naman po si
Captain Alonso pagka nakahubad ang kanyang uniform? Ay, ayan, medyo si Captain Alonso po isang masayahing single mom. Ayan, na may 2 anak and awa ng Diyos po, ang aking eldest is nakapasok na po sa PNP. Wow, So, congratulations. Opo, kaya ayun, nagtitrain na po siya sa Magala. Ayan, yan po yung isang mabuting ina, nag-aasikaso sa kanyang 2 anak na mag-isa lang. As a single Yeah. parent, tinaguyod ko mag-isa yung 2 anak ko. Kaya yan lang po, na simpleng tao si Captain Alonso na ginagawa ang trabaho niya bilang isang police officer sa ating community. At the same time, sinasabay ang responsibilidad bilang isang single mom. Single mom. So, very strong po talaga and empowered po ang ating bisita ngayong araw. So, bilang isang babae, hindi lang siya natatapos sa police operations. Yes, ma'am. It is not your choosing na mapunta ka sa ganong operation, pero Yes, you learn it po, di Yes, ba? And at the same time, pag-uwi sa bahay, nanay ka naman. So makikita talaga natin yung kung gaano yung shifting ng trabaho natin from being a police magiging nanay ka. Oh. So at nakakatuwa, nakapagpatapos po kayo ng iyong anak at isa na rin po siyang pulis. So, very inspiring po ang kwento ni Ma'am. At ngayon po, Ma'am, nag-start po ba tayo, ano po ba yung career natin before po ang police captain? Paano ang commissionship po natin, Ma'am? 2019 via lateral po tayo, Yes, via lateral yeah. entrance and magkaklase Yes, tayo, oo. Ma'am Che, sa and yun po, awan Diyos nakapasok po as police lieutenant way back March 18, 2019. Yes, Katatapos lang po ng anniversary natin. Yes, happy anniversary. 7th year na, Ma'am. Yes Ayan. po. Yun po. Maraming magagandang kwento na kapupulutan and yung mga pinagdaanan, hindi kasi mawawala, Ma'am, yung challenges. Yung mga diba? experience Yung mga kasi, Ma'am, experience yun yan. po ang importante. Ma'am, ano po yung challenges na masasabi yung halos muntikan hindi nyo na malagpasan? Paano po ninyo? Or dahil nalagpasan nyo na hindi nyo na maalala? Kung mga ano po ba challenge. yung mga challenges na Sa yun? buhay naman po natin, sa pang-araw-araw natin na buhay, at sa buhay ng pagiging police officer, yung mga challenge, hindi mo naman maiwasan yung Totoo, mga yan. totoo. So, kapag medyo may nagda-down sa'yo, naka-question yung pagiging babae natin, Yes po. naka-question pagiging officer natin. Yeah. So, diretso lang po tayo. Gawin lang po natin yung tama kung ano yung mga dapat nating gawin at yung makakatulong para sa ating komunidad. Wala pong problema doon, Ma'am Cherry. Yes Talagang as long diretso po yung mindsetting mo, yung pagpupursue mo na makatulong sa ating mga kababayan. Habang ando doon po yun is laban lang po. Yes Laban lang po. po. Sa bawat hamon po talagang we will overcome it. Kasama yun sa training. Yes, Ma'am. At the same time, yung lagi-lagi mo sinasabi sa akin, above all, we should pray. Pray. Yes. Lagi-lagi, tama po. wag kakalimutan. Yan po yung isa sa mga naituro niya sa akin. At syempre nga po, in everything that we do, always put God first. Yun Yes, po. ma'am. Yun, ma'am. Sa journey po natin na to, ano po yung masasabi natin na ito, lalong-lalo na ngayong officer tayo, ano naman po yung pwede yung i-share sa amin nung nandyan na po kayo sa field? Kasi chief operation po tayo ngayon Yes, sa HPG Tarlac. Ano naman po yung mga ginagawa natin doon bilang isang lady officer? Bilang isang lady officer, ikaw yung magiging mentor. Ikaw yung susundan yung yapak mo ng mga ibang personnel mo. Yes po. Na nakikita yung pagiging dedicated mo sa trabaho. Kapag yung mga personnel ko dyan, yung isang patrolman, tsaka corporal, tsaka isang PMSG, labas tayo. Mag-checkpoint tayo sa labas. Sasama yung mga yan Yes. Kasi
laging iniisip natin officer-led eh. Ay, Yes po. si ma'am nga nasa labas eh, bakit hindi tayo lumabas? Totoo. 'Di ba? So, gano'n lang naman ma'am. Yung respeto mo sa kanila, ibabalik nila kasi Yes sa iyo po. yun eh. So, andiyan sila. Kahit kami apat kaming WAPS dun sa office. Yes. Nagche-checkpoint kami. May marunong kasi akong personnel na mag-drive ng manual. Mobile kami. Patrolling, usap sa mga tricycle drivers, sa mga jeepney drivers, dialogue sa mga terminals. Yun ang mga ginagawa namin Yes po. para ma-inspire yung mga personnel ko. Yes, totoo po. Talaga pong sa larangan ng trabahong ito na male-dominated po, talagang it's hard for us to prove ourselves and yet, nakakasabay po tayo. Yes. Siyempre, meron tayong mga individual differences na sinasabi, pero bilang isang babae, napapatunayan din natin yung kahalagahan natin. At ang tulong natin, sabi nga nila, ang babae at lalaki, nagko-complement naman po yan, di ba? Kaya po, kahit sinasabing male-dominated nga po sa PNP, pero nandiyan pa rin yung puso ng babae na siya din nagko-complement din sa sinasabi nila na very strong na na image dito Image. sa PNP, di po ba? Yes. So nasusoften po ng ladies touch, di po ba? And ma'am, before po tayo magpatuloy, kasi meron tayong 3 segment ngayon. Pagkalipas po ng mga ilang sandali, magbabalik po tayo. Ayan po, nagbabalik po ang Straight from Team PNP Facebook Live. Makakasama po natin ngayon walang iba kundi si Police Lieutenant Emily Christine Morticio, Supervisor ng Sumbungyo Aksyon Agad ng CRMC PICAG. Sa loob ng 11 years sa serbisyo, nakapaglingkod na siya sa iba't ibang unit. Ano po ma'am? Tulad ng SAF, Yes, ma'am. PNP PIO, HPG, at ngayon ay sa PICAG. Isa rin siyang SAF Commando Course graduate, black belter sa Taekwondo, atleta at multi-awarded police officer. Ma'am, sa dami ma'am ng awards po ninyo, talaga namang napabilang po kayo sa isang elite force. Sa loob po ng 11 years po sa service, maaari niyo po bang ibahagi naman sa amin kung ano ang inyong naging journey? Ayun nga po, sabi nga po nila na bata pa po ako sa serbisyo dahil 11 years pa lang po. Pero masasabi ko po na yung 11 years na yun ng aking serbisyo, sobrang hirap po ng aking pinagdaanan. Marami na rin po akong napuntahang lugar, na-assign na rin po ako sa Mindanao. So napakamakabuluhan po niya at punong-puno po ng aral yung 11 years na yun. Yes po. Iba't ibang assignments na Yes, pong ma'am. napuntahan. Hindi lang yung unit, no? Yes, ma'am. Even yung sa diversity of area Opo. from Mindanao. First assignment ko po is Mindanao. Mindanao. So, PO1 po ako noon. So, yun po ang unang assignment ko. Yun nga po, umaakyat din po kami ng bundok at kailangan lagi kaming physically fit. Yes Laging po. may exercise pa rin. Training, firing, lahat po. So, kompleto talaga kapag sinabing Yes po. SAF commando ka. Opo. At talagang ito yung mga sinasabing test mission kapag nadadala sa Mindanao. Ano Yes po? po. Ma'am, dun sa pagpunta natin sa Mindanao, alam natin, napakahirap talaga. Lalo yan, that time, napakabata mo pa Opo. to experience Fresh graduate po to ako. experience that. Pero ano po yung nagpatibay sa inyo nung nagpunta kayo ng Mindanao? Siyempre po, ang iniisip ko po noon, pinasok ko po ito. Nandun pa rin po yung dedikasyon ko sa Yes po. trabaho. Ito po yung pangarap ko. Pangarap ko pong maging part ng elite force of the PNP that time, Special Action Force. At ayun po, kung maalala niyo po kasi 2015 ako nag-apply. Yes po. Yung time na po yun, kasagsagan po ng SAP 44. Oh. Isa din po yun sa nagpabugso ng damdamin ko na kailangan kong pumasok sa Special Action Force kasi kung walang gustong mag-apply, sino pa ang papalit sa ating mga bayaning SAP 44? Ayun po, ma'am. Nakaka-touch yung Opo, iyong... ma'am. Naramdaman ko po yun noon. Although yung family ko, ayaw talaga nila akong Oo. pumasok sa Special Action Force. Kaya that time, nilihim ko yung pag-apply ko eh. Pero nalaman na lang po nila nung out-taking ko na. Yun po. Kasi nga naman kung ako ang nanay mo, ang ganda ng anak ko babae pa, talagang mas pinili ang magserbisyo sa bayan. Yes po. Kanino ka nagkaroon ng sino ang nag-motivate or nag-influence sa'yo? Yun, ma'am. Na-influence talaga ako or na-motivate talaga ako doon sa SAP 44. Yeah. Nung napanood ko, nabasa sa dyaryo, sa
yung Yeah. about sa 44, sabi ko, grabe, ang daming nasayang na buhay. Pero, alam ko, para sa kanila, hindi yun sayang eh. Kasi yung buhay ng 44 na yun, inalay nila yung buhay nila para sa bayan. At, ayun ma'am, hindi naman po siguro kalabisan na mangarap ako na maging part din po ng Special Action Force. Yes Kaya, po. Yun po, narito po. Nandito na po ako ngayon. Yes po. At yun nga po, 11 years ago, yung Totoo. nangarap na maging part ng Special Action Force. Nakuha rin pong makapag SAF Commando course at nakipagsabayan po sa mga lalaking pulis natin. Yes At napatunayan po na kaya rin po ng kababaihan Kababaihan. na pumasok sa Special Action Force. Yes po. At ma'am, tawag dito, during the time na na-inspire ka sa, actually, nauna yung bugso ng damdamin, pagmamahal sa bayan. Yes po. At yung makita mo na yung kasamahan natin that time na talagang nagbuwis ng buhay. Yung sakripisyo naman po nila ay hindi mawawala at mananatili sa ating puso at isipan. Na siya nag-udyok na pasukin ng kanilang pinasok. Sa family, ma'am, meron po bang police po senior, sundalo? Sa family po namin, ako po yung unang babaeng pulis. Wow, talaga namang nakakabilib talaga si Ma'am Marticio Kasi po. may kuya po akong pulis before. Kaya lang, simulang ito po ang kaluluwa niya dahil inalay niya rin po ang buhay niya sa pagsaserbisyo. And the rest po ng other relatives ko nasa Air Force. Ah, Yun po. so, still runs within the blood kasi talagang men in uniform din ang family. Yes, ma'am. So, aside from talaga dun sa kapatid mo na naging inspirasyon mo na mapabilang. So, ibig sabihin, even yung mga ganitong pangyayari, hindi isang simpleng babae si Ma'am Marticio. Hindi siya panghihinaan sa mga ganong kwento. Bagos, tumataas yung level ng kanyang pagmamahal sa bayan, Yes po. yung kanyang, yung pagmamahal kasi sa bayan na nasa puso niya, gusto niya talagang nag-aalab ito kaya hanggang ngayon, hinuhone niya ang kanyang talent. Di po ba? Ma'am, paano niyo po nababalanse ang inyong trabaho at personal na buhay? And speaking of that, kumusta po ang love life? Love life. Sa ngayon po, puro trabaho. Yes po. Ano po? Ay, naniniwala po ako na importante po yung time management. Yes po, totoo po. Kahit po busy po ako sa trabaho, nga pala sa kaalaman po ng ating mga kababayan na nanonood, Yes po. single pa po ako. Opo. So wala pa naman po akong anak. Puro pusa pa lang po ang mga anak ko. Kasi pet lover po ako. Yes po. Ayun. Ang pamilya ko po ngayon, ang ate ko, ang nag-iisa kong ate, mga pamangkin ko na mga babies pa, 4 po sila. Yes po. Sa kanila po ako nagbibigay ng oras ngayon. Kasi 2 lang po kami magkapatid. And our father passed away noong 2022. Isa po yun sa pinakamahirap din na part kasi pinagsasabay ko po yung work at pag-aalaga sa kanya dahil nagka-cancer po siya. So, it's been since 2022 na nalulungkot pa rin ako. Yes po. Pero part lang po yun ng pagiging tao natin na malungkot pag nawalan po tayo ng minamahal sa buhay. Yes So, yun po. po, time management po para kahit po gaano tayo kabisi sa trabaho, wag po natin kakalimutan yung pamilya natin. Lalo Yes, na yung mga totoo po. batang nagmamahal sa atin, mga pamangkin natin, mga anak. Yes po. Po. Kaya kapag off po natin, Ma'am Cherry, Yes. kailangan po nating umuwi sa Kasi ating family. po. Para makapag-relax at ma-rejuvenate uli yung energy sa Totoo, susunod na ma'am. pagpasok. Nakakapagpataas ng energy yung Yes. mga family natin. Totoo. And sa kwento mo, Ma'am Ming ha, kasi usually we called her Ming talaga, si Ma'am Ming Ming namin. Kasi doon sa mga cute-cute niyang mga cats. Yun po. Aside from work talaga, isa sa nagbabalanse ng oras mo at saka ng work mo, itong mga cats natin, Yes, no? my Persian cats, mga big bone cats. So, Yun po. ilan po sila? Ang pusa ko ngayon is 5. Wow! Kumusta naman po ang sa kanilang gastusin? Ay. Malalaking pusa po ang Persian Ayun cat. po, Ma'am Cherry. Pasalamat po talaga. Wala rin po talaga akong ibang luho. Di po ako mahilig sa mga branded na damit, gamit, or anything. Sa kanila lang po talaga napupunta yung allowance ko. Yes, yes So, po. Sa pagkain pa lang, umaabot na rin po ng 5K a month. Yes Pero po.
worth it po yun kasi sobrang pagpapasaya naman po yung naibibigay nila sa akin. Yes po. Talagang iba rin naman talaga yung may diversion ka aside sa work natin. Kasi very ang ating work, yung level po ng work natin, masabi natin mataas kasi talaga yung lalong-lalo na nasa production. So, yung workload, mataas talaga, nandyan ang mga pusa para pagaanin ang araw. Tsaka meron din po akong tinutulungan na organization ng about sa mga cats. Pero anonymous kasi ako. Yes, so, So, yun lang po sa mga ibang kababayan po natin. Kung willing po kayong tumulong sa ating mga stray cats, mga organization sa ng mga pets, nag-organize sa mga fur cats, Yes po. Cats Philippines, ganun. yan. Tumulong po tayo. Yun po, kung Yes. kaya po natin. Talagang makikita natin na hindi lang talaga sa larangan talaga ng Opo. police operation din ang advocacy ni Ma'am Yes, ma'am. Ming. Nandoon din yung advocacy niya sa mga pet animals natin. So talagang masasabi natin iba't ibang personality, masasabi natin, pero nandoon talaga sa love of country, sa love of pets, yung at with your story, makikita ko talagang punong-puno talaga ng kwento si Ma'am Ming. Hindi lang siya about sa trabaho ng bilang pulis, kundi bilang isang tao. Makikita natin na napakabuti ng puso. Salamat po. Talagang ang kanya namang pong pagmamalasakit sa kapwa at sa trabaho ay naririyan po. Ma'am, bilang member po ng Lateral Entry Class 2023, ano po yung pinagmamalaki ninyo sa inyong klase? Yun po. Unang-una po sa lahat, binabati ko po ang aking mga kaklase sa Lateral Entry Class Pinaglaan 2023. Ayan, very proud po ako na naging member po ako ng Class Pinaglaan 2023. Yes po. Dahil from the name of our class itself, Pinaglaan, isa po ako sa inilaan ng Diyos para po mapabilang dito sa Lateral Entry Class 2023. So, pinagmamalaki ko po dahil kahit iba't iba po ang aming mga lengguwahe Yes, po. or dialects dahil binuo kami from Luzon, Visayas, and Wow. Mindanao, iisa lang po yung layunin natin, ang magserbisyo po sa bayan. Yan, bilang pulis po, babae ka man or lalaking pulis, iisa lang po yung ating layunin. Yes po, to serve the country po. Di po ba? At to serve the country in the name of our Lord, which Yes. in His greater glory. Kaya, ma'am, makikita na yung pangalan na pinaglaan, makikita ko talagang you are such a blessing. Yes po. Dahil po, hindi lahat ng mga kasama, they will feel na you are here to serve with with love and with your integrity po talaga Yes, na ma'am. hindi mo sineset aside na isang pulis na hindi lang pulis lang, isa rin akong babae. And bilang babae, ma'am, ano po yung naging challenges po natin? Siguro ang naging challenges ko lang po, yung kailangan po natin, bilang babae po, kailangan po talaga natin ipakita na kaya po natin makipagsabayan sa mga lalaking pulis din po. Yes po. Na kung ano po yung kaya nilang gawin, kaya rin pong gawin ng Yes, babae. totoo po. Kaya hindi po ako nawala ng pag-asa or yung dedikasyon ko, nandun pa rin from the day one na pumasok ko sa PNP. Hindi po ako nawala ng idealismo na Yeah. ipakita po yung kakayanan ng kababaihan. Kaya kung makikita nyo po, part din po ako ng PNP Taekwondo team. Yes. So kahit po na nakapasok na po ako sa PNP, pumasok pa rin po ako sa pagiging atleta. Kasi po nung college ako is scholar po ako ng bayan. Opo. Bali po yung varsity scholar ko. Yan. Varsity scholar po ako ng taekwondo. Yun po yung ginamit ko nung college. Yes, So, nung pagpasok ko po ng PNP, pumasok po ako bilang athlete din po ng PNP. Yun. Yes. Ayun po, siguro po yung challenge po is, huwag ka lang mapagod. Yes, totoo po. Huwag ka lang mapagod bilang isang babaeng pulis na ipakita yung kakayanan mo. Yan. Mag-ensayo ka pa rin, mag-aral, magpalakas. Yan po. Yun po. Masasalamin po natin sa storya ng buhay ni Police Lieutenant Marticio ang isang
malakas na babae. Nasasalamin sa kanyang mga kwento ang pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa, at higit sa lahat, hindi biro na ang motivation na tuloy-tuloy na patunayan ang sarili para po sa ganitong uri ng trabaho na kahit kahit tinatawag tayong babae, though very open naman na po ang PNP sa strength ng kababaihan, pero sabi, huwag mapapagod na ipakita na ikaw ay isang babae na handang tumulong para sa ikaunad ng bayan, para sa kapayapaan. Di po ba? Na ganyan yung ano. Ma'am, kanina sa komando ka, and yet ang dami mo pa rin mga organizations such as taekwondo, yung sa for babies and yung animals. Then balita ko, ma'am, lady rider ka rin po katulad po ni Captain Alonso. Yes, Ma'am, ano naman po ma-share ninyo bilang isang lady rider, and ano po yung naging challenges po doon? Siyempre po, batiin po muna natin yung class natin sa MCRC Class 2024, ang Intrepidus Tigres. Yan po, part po ako ng 45 days training ng HPG Rider course. Yes po. Ayun po, masasabi ko po, napakagandang experience Yes po po. na maging Lady Tiger. Yan po. Oo. Kaya po ang tawag po sa akin, Tiger Ming. So, Tiger na, Ming pa. Maganda po siya na maging bihasa po tayo sa pagmumotor. Oh. Yun po. Lalo na po kung, syempre po, for example, meron pong emergency na kung hindi ka marunong magmotor, hindi mo mahahabol yung kriminal na Yes po. or hindi ka makakatulong sa kababayan mo. Kaya, yun po, hinikayat ko rin po ang ating mga babaeng kapulisan na subukan po yung MCRC course na ino-offer ng HPG. Yan. Yes. Open naman po siya every year. Twice a year Twice po a nagkakaroon ng schooling. Yes, So, at ibang experience din talaga Opo. at iba rin yung na tawag dito na ibibigay na confidence. Yes. Yan. Magiging expert ka sa pag-drive ng Yes, motor. At the same time, yung training niya kakaiba. Mangingitim ka ulit. Kasi ibibilad kayo doon Totoo. while exercising po. So, magiging physically fit ka pa, Yes, rin, oo. ma'am. So, sa training. Yes. Bilang isang babaeng pulis, ma'am, ano pong naging puhunan natin sa ang ating health, ang ating perception po, yung ating mind setting, yan po ba ang nakatulong sa atin bilang isang babaeng pulis upang makapagpatuloy? Ayun. Bilang isang babaeng pulis po, syempre, ang unang-una pong naging pundasyon ko ay si Lord. Yes po. Kailangan po talaga, ang sentro po ng buhay natin ay si Lord. Dahil hindi naman po tayo magkakaroon ng lakas o katalinuhan or kung wala kang paniniwala sa Diyos. Opo. And yun, isa po sa mga pundasyon ko, kailangan po, maintain po natin na physically fit po tayo. Mag-exercise, mag-ensayo, sumali sa mga aktibidad na sports, gaya ng mga Yes, sport po. fest na nagkakaroon po tayo taon-taon dito sa PNP. Yes. Talagang ang puhunan natin sa trabahong ito ay lakas. At higit sa lahat yung pananalig sa Diyos, Yes po, katulad number Randy. one po yan. Yun kasi nagiging sandigan natin. At pag may times na tayo sinusubukan, Panginoon talaga ang Yes po. ating sinasandalan. Kaya, actually, Ma'am Ming, with my discovery po sa inyong journey sa PNP, na-inspire po ako na napakaganda ni Ma'am Ming. Yung pangalan niyang Ming, parang ang hinhin, parang hindi, Pusa. parang pusa lang talaga. Yung pala talaga isang tigre. Opo. Yun, Tiger Ming nga daw po. Tiger Ming talaga sapagkat ang kanyang pinagdaanan ay hindi biro. Bagos, yung kanyang mismong experience, matututo tayo sa kanya. Kaya naman, saya namin na kami iyong pinaunlakat Maraming dito salamat sa Straight from Team PNP. Meron pa po tayong isang i-interviewin. Magbabalik po ang Straight from Team PNP Facebook Live. Ayan, muli pong nagbabalik ang Straight from Team PNP Facebook Live. At para naman po sa ating huling panauhin, masasabi ba nating panauhin pa? Makakasama po natin ngayon, walang iba kundi si Patrolwoman Desiree Padilla, ang Action PNCO ng TB Radio Production Section ICDD PKG, at isa po sa mga photographer at videographer ng Police News Network. Siya po ay hindi iba sa atin, kasama po natin siya, ngunit ang kanyang talento sa likod ng kamera ay nakatulong sa atin upang maihatid sa publiko ang mga kwento ng serbisyo ng ating kapulisan.
Ipapakilala po natin ngayon, walang iba, kung hindi ang isa sa aming kasamahan na nagtatrabaho bilang isang production technician. Walang iba po kundi si Patrolwoman Desiree Padilla. Des, baka gusto mo nang bumate sa ating mga manonood. Yes po, ma'am. Unang-una po, gusto ko munang batiin ng magandang araw ang ating mga viewers. At magandang araw rin po sa aming director ng PKG, Ma'am Bina. At sa lahat po ng mga viewers na nanonood ngayon, ma'am, maraming salamat din po at ako po ay isa sa mga napili ninyong ma-interview ngayong hapon. Dito sa inyong programang Straight from the Team PNP. Isang karangalan po sa akin na may bahagi ang aking karanasan, lalo na ngayong pinagdiriwang natin ang Women's Month. Yes. Isang pagpupugay sa lakas, kakayahan at kontribusyon ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan. Kabilang na po ang serbisyo po ng kapulisan. Yes po. Akalain mo, Des, magkasama tayo ngayon sa harap ng kamera. Sa kaalamanan po ng ating mga kasamahan, ang pagiging isang photographer, videographer, usually po, ang mga kasama ko sa behind the scene, sa production po, ay mga lalaki, sila ang usual na technical. Ang mga kababaihan natin ay nalilinya po sa script writing po, sa yung tinatawag na creative writing. But this time po, kasama po natin si Des sa isang trabaho na masasabi nating non-traditional kasi nasa production po kami at talaga namang pong kakaiba. Hindi ito hindi ito yung traditional na lalaking humahawak ng camera, di ba, Des? Nakita ko si Des kung paano siya tumakbo, pakaliwa at pakanan para makakuha lang ng magandang footage or angle po ng aming mga coverage. Kaya naman, Des, ikwento mo naman sa amin, bago pa lamang po si Des sa production, pero po nagbibigay na po siya, nagre-render na siya ng balita from her previous unit. So, kwento mo naman sa amin kung paano ka nagsimula bilang photographer at videographer. Ma'am, bali nagsimula po ako sa simpleng interest lang po, ma'am. Sa pagpo-photography nung ako ay estudyante pa lamang, ma'am. Mahilig po talaga akong kumuha ng litrato kahit noon pa, kahit hindi pa po ganun ka-advance ang technology. O mga kagamitan. Natutunan ko po na hindi kailangan ng mamahaling kamera para makagawa po ng magandang output basta may creativity, tamang anggulo at passion sa ginagawa po, ma'am. Yes po. Habang tumatagal po, ma'am, lalo ko po itong na-develop hanggang sa naging bahagi na ng aking kakayahan. Nang mapasampa po ako sa PNP, nakita ko po ang oportunidad na magamit ang aking kakayahan sa media at documentation. Yes. Kaya lalo ko po itong pinursigi hanggang maging bahagi po ng Police News Network. Yes. Unti-unti ko rin po itong hinasa sa pamamagitan ng mga trainings at aktwal na karanasan po, ma'am, sa field. Yes, talaga namang itong binaon mong talent sa PNP, lalo pang hinone ng PNP ito at Yes, napunta ma'am. ka sa ganitong klase ng trabaho. Talaga namang para rin sa kaalaman ng ating manonood, si Patrolwoman Desiree Padilla ay nagpapalipad din po ng drone. Hindi lang po camera ang kanyang hawak. So, napakadalang po kasi na ang isang babae may ganong talent na magpalipad ng drone. Kaya, ano yung masasabi mo, Des? Anong kahalagahan ng media at documentation sa pagpapalakas ng ugnayang pulisya at komunidad? Ma'am, para po sa akin, napakahalaga po nito dahil ang media ang nagsisilbing tulay ng impormasyon. Dito po naipapakita ang transparency, ang tunay na serbisyo ng kapulisan, at ang kwentong nagbibigay inspirasyon sa publiko. Sa ganitong paraan, mas napapalakas ang tiwala at ugnayan ng komunidad sa atin pong mga kapulisan, ma'am. Talagang yung passion nung college ka na naituloy mo dito ngayon sa PKG, talagang ang camera talaga ang una mong hinawakan at yung camera for still shots and camera for moving. And hindi lang ikaw basta-basta humawak ng camera. Alam ko nagmumotor ka din eh. Kasi yan yung naging mode of transportation mo kapag meron kang field coverage sa baba. Kasi si Despo at saka yung body niya, talagang kumukuha sila ng
news sa baba kung saan talagang very challenging kasi motor ang kanilang ginagamit para makapag-deliver lang po dito sa Police News Network. Malaman po kung ano po yung nagaganap na balita para sa kapulisan sa Pro 4B. Yun po ang kanyang previous assignment kasi. Ano yung naging hamon mo during that time? Kasi babae ka, nagka-camera ka, nagmotor ka, just to to give output at makapag-deliver ng accomplishment sa police operation and event coverages. Ma'am, may mga hamon po tulad ng physical demands po ng ating trabaho at exposure sa iba't ibang sitwasyon po sa field. Yes. Bilang babae, ma'am, minsan kailangan mo ring patunayan ang iyong kakayahan. Pero para sa akin, ma'am, ginagawa ko itong inspirasyon para mas maging matatag, mas professional, at mas maipakita na kayang-kaya rin ng kababaihan ang ganitong larangan. Ang paghawak ng camera sa field at pagpapalipad ng drones at iba pa pong mga skills, ma'am. Yes. Again po, for the information po ng iba, si Des po ang nag-open ng mind ko para makita ko kung ano-ano yung mga technical needs po kapag hindi ganun, kapag ang camera po ay nagkaroon ng ganitong aberya, siya po ang nagpakita sa akin ng kaya makikita sa akin ng mga kung paano ito troubleshoot yung mga ganong incident. Kaya sabi nga nila, very technical ang kanyang knowledge, kailangan talaga dito sa field. And hindi lang sa paghawak ng camera. And she is also doing editing. Diba? Yes, You are into vloggers din. Vlogging, kako sana. So sa karanasan mo sa pagbablog, ano yung naging inspiration mo na mga kwento para mag-cover? Ma'am, isa po sa mga pinaka-inspiring ay ang mga kwento ng mga pulis na patuloy na naglilingkod kahit may personal po silang pinagdadaanan. Lalo na po ang mga may sakit o may sakripisyo po sa pamilya, yung mga long distance po, ma'am. Yes. Nakaka-inspire po makita ang kanilang dedikasyon, ang malaking karangalan para sa akin ay ang maibahagi ang kanilang kwento po sa publiko. Yes. Ako mismo, na-inspired ako sa iyong kwento. So, paano ka nakapasok sa PNP? Mayroon bang PNP sa family or sundalo? Ma'am, yes po, ma'am. Bali, nung bata po ako, ma'am, naging inspirasyon ko po yung aking tito. Yes. Siya po yung naging way para magkapasok po ako sa PNPU. Siya yung naging parang Daan. Opo, ma'am, hinangaan ko nung ako'y bata pa. Siya ang iyong idol, kumbaga. Kumbaga ganun. Kasi ako po ay isang licensed teacher. Hindi po ako krimgawang. Hindi po ako pinayagan ng aking mga magulang. Dahil alam po nila yung risk ng pagiging pulis. Yes. Pero after ko po makapasa, ma'am, gusto ko po talaga maging pulis. Kaya yun po yung aking in-applyan. Yes, talagang isang licensed teacher po pala si Des, kaya ang kanyang malawak ang yung pagiging, yung creativity kung paano niya tinitingnan ang isang bagay. 'Di ba? Kaya natutuwa naman kami dito sa production na maging bahagi ka ng Police News Network. Ayan po ang kwento po ng ating kasamahan na babae kung saan siya ang humahawak ng mga camera, drone, para magkaroon ng magandang balita. Kaya naman po muli namin tinatawagan ang aming mga guest. Walang iba po kundi si Police Captain Jonah Ann Alonso at si Police Lieutenant Christine Marticio. Nagbabalik po ang Straight from Team PNP Facebook Live. Kasama po natin ngayon ang ating mga celebrated women of the PNP. Walang iba kung hindi po si Patrolman Desiree Padilla, Police Lieutenant Emily Christine Marticio, and Police Captain Jonah Ann Alonso. Before we end po yung ating kwentuhan po, ano po yung gusto niyo pong ibigay na message sa ating mga kababayan at sa kasamahan nating mga pulis bilang isang babae? Ma'am, mauna na muna po kayo. Sa mga gustong maging police officer, yes, nakakatakot, challenging, pero kung ito po ay inyong passion bilang magsilbi sa ating community, so go for it. And kung magbigay lang tayo ng ating kung dedicated tayo, ibigay natin yung best natin para makapasok sa larangan ng
police officer sa atin, sa organization natin, sa Philippine National Police. Go for it and i-push nyo po ang inyong pangarap bilang maging police officer. Ma'am Ming, ang question naman natin sa iyo ay, syempre, police officer po tayo. Ano naman po ang ating pong imbitahan ng ating mga kababayan na maging isang police at maging police commissioned officer din po? Ayun, para po sa ating mga kababayan na gustong pumasok sa PNP at maging police commission officer, ang masasabi ko lang ay, at advice ko lang, dapat ready ka. Ayun, maging ready ka, qualified, at tibayan mo lang ang loob mo. Maraming salamat, Ma'am Ming. Ikaw, Des, bilang nakakabata sa ating guest ngayon, anong message mo sa ating mga kapwa babae, lalong-lalo na sa mga gustong pumasok sa PNP? Sa mga kababaihan, huwag po tayong matakot sumubok. Malaki ang papel ninyo sa social media at communications dahil kayo ang nagdadala ng boses at kwento ng serbisyo. Maging kumpiyansa, patuloy na mag-aral at mahalin ang inyong ginagawa. Dahil ang kakayahan ng isang babae ay walang limitasyon. Tandaan, babae ka at hindi babae lamang. Happy Women's Month po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong tatlo sa pagpapaunlak ninyo dito sa Straight from Team PNP, sa pagdiriwang natin ng Women's Month, naway magsilbing inspirasyon ang inyong mga kwento upang mas marami pa ang kababayan natin na kababaihan ang makahikayat na maglingkod sa bayan. Mula po sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Police Captain Cherry Vicente. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Straight from Team PNP Facebook Live, kung saan patuloy nating inilalapit sa inyo ang mahahalagang programa, serbisyo at kwento ng dedikasyon ng ating kapulisan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Muli ito po ang Straight from Team PNP Facebook Live.